Naghalikan ng dalawa dahil naramdaman ni Ban na ito ang totoong Elaine. Subalit inatake nito si Jericho dahil ayaw niyang may ibang kasama si Ban. Pinigilan ni Ban ang kasintahan pero pati siya ay inatake nito. At hindi siya tinigilang atakihin ng Fairy dahil sa selos. Umatake si Elaine ngunit nakailag si Jericho at nahuli niya ito. Saka sinabing kung mas mahal niya si Ban ay hindi niya dapat ito sinasaktan. Dahil hindi makontrol ni Elaine ang sarili ay nagmakaawa ito subalit niyakap lang siya ni Ban. At dahil nawala na ang mga negatibong emosyon ay muling namatay si Elaine. Natawa si Melaskela dahil binuhay niya lang daw ang mga patay para maghiganti pero kapag nawala na ang negatibong emosyon ay muling mamamatay ang mga ito. Kinuha ni Ban ang kanyang sandata ngunit bigla siyang pinatay ni Galen sa isang iglap. Subalit muling nabuhay si Undead Ban dahil hindi siya namamatay kaya winasak nito ang kanyang ulo. Pero muling nabuhay kaya kinilala na ito ni Galen at sinabing pagbibigyan niya ng isang suntok. Giit ni Melaskela na ang kayabangan ni Galen ang papatay sa kanya. Hinigop ni Ban ang lakas ng lahat ng nilalang sa paligid saka inatake ang nasaktan na si Galand. At nagpatuloy pa siya sa pambubugbog sa kawawang demon. Ngunit nalaman ni Melaskela na may limitasyon lang ang kayang higupin na lakas ni Ban. Binalot siya nito ng kadiliman at hindi niya ito matamaan. Napahanga daw si Melaskela dahil walang pag-aalinlangan si Ban sa pag-ibig kay Elaine kaya hindi nabulag ang kanyang mga mata. Subalit wala na siyang takas dahil pinalabas at nahuli ang kanyang kaluluwa. Umatake si Elaine kaya nakatakas si Ban ngunit nakuha at kinain ni Galand. Dahil dito ay hindi na gumalaw pa si Ban at nag-away ang dalawang demon. Nais ipaghiganti ni Jericho ang undead ngunit buhay pa pala ito at kinuha ang puso ng dalawa at winasak. Saka siya tumakas dala ang dalawang dalaga. Subalit nawala na rin siya ng lakas at napag-alaman na ang kaluluwa pala ni Shivago ang nakain ni Galen dahil iniligtas siya nito. At dahil walang lakas ang dalawa ay napilitan si Jericho na dalhin sila upang magtago. Naghahanap ng makakain si Fraudrin nang lapitan siya ng isang babae na dinala siya sa sulok at biglang hinalikan. Saka nagpakilala ito na isang Holy Knight kaya papatayin siya ng demon pero sinuntok niya ang sarili dahil nasa ilalim na pala siya ng charm ng dalaga kaya hindi niya ito kayang saktan kahit anong gawin. Nang dumating ang palaso ay pinrotektahan siya ng demon pero nasugatan pa rin kaya pinarusahan niya si Fraudrin. At muling hinalikan para mas lumakas ang charm kaya pinrotektahan niya ito sa atake. Saka sinabi na mahihirapan ng gumamit ng magic si Fraudrin dahil tinamaan ang kanyang palaso. Pero pisikal na lakas ang ginamit nito kaya sinalag ito ni Wael na nagtanong kung nais na bang magpakasal sa kanya ni Del Rey saka pinatalsik niya ang demon. Nakarating na sa gubat sila Jericho kahit napakabigat ng dalawa. Humingi ng tawad si Elaine sa nagawa kay Jericho. At nang yumanig ay biglang lumakas ang dalaga dahil may paparating na malaking bowl ang bato. Nakailag naman sila mula dito kaya naghanda ng isa pang bato si Melaskela na pinalo ni Galen patungo sa kanila. Sumobra ito pero umiikot pabalik kaya inihagis ang dalawa subalit siya ang tinamaan nito na nagawa itong mawasak. Sa kabila nito ay nais niya pa ring tulungan ang dalawa. Subalit dumating ang isa pa at tumalsik sila patungo sa bangin kaya ginamit ni Elaine ang kapangyarihan ng hangin. Saka sila nagtago sa kuweba at nakita ang isang pinto sa dulo nito. Pagpasok ay nandoon ang may-ari ng shop kaya nakiusap si Jericho na tulungan ang dalawa. Nakilala ng lalaki si Ban at natakot ito dahil akala niya ay huhulihin siya ng Holy Knight. Giit ni Jericho na bayani na ngayon ang turing sa 7 deadly sins. Saka tinanong ng lalaki kung ayos lang ba si Merlin. Nagtago sila sa pantry subalit dumating kagad ang mga demon na winasak ang bundok na kinaroroonan ng shop. Mabuti na lang ay natuwa si Galen sa alak at binigyan din ito si Melaskela na nasarapan. Dahil sa masarap na alak ay hindi na daw nila papatayin ang bartender kapag sinakop na nila ang buong mundo. Pero sa ngayon ay nais daw muna nilang hanapin at patayin sila Ban na lumapastangan sa kanila. Pero dahil sa masarap na alak ay nais daw muna nilang maglaro. Kapag nanalo daw ang lalaki ay hindi napapatayin ni Galen sila Ban na nagtatago sa pantry. Subalit ang laro na nais ng demon ay palitan ng suntok na ikinatakot ng lalaki. At bawal din tumanggi ang lalaki dahil lalo silang papatayin. Tinapik nito ang lalaki at sinabing magiging bato ang hindi susunod sa kasunduan dahil sa kanyang commandment of truth. Subalit pagtingin ay plakda ang kawawang bartender dahil lang sa tapik nito. Dumating na ang umaga at hindi pa rin ito bumabangon pero nakakaramdam sila ng init. Nakita ni Galen ang axe subalit napakabigat nito. Ngunit kinuha ito ng matsong lalaki na walang hirap na binuhat ang battle axe at nagbanta na dito na matatapos ang kanilang walang kwentang buhay. Nagtaka sila kung tao ba ito. Giit ng lalaki na isa siyang tao pero siya ang nasa pinakatuktok ng lahat ng nilalang dahil siya ay ang Sin of Pride na si Lion Sin Escanor. Tumatawa lang si Galen pero hiniwan na siya nito kaya natakot si Melaskela. Muling nabuhay si Galen at pinagbantaan ng Lion Sin of Pride. Sa kanilabas nito ang tinatagong lakas na gagamitin niya sana kay Meliodas subalit ayon sa instinct ay kailangan niyang patayin ngayon si Escanor. Buong lakas na umatake ang demon kaya nawasak ang buong lugar. Naramdaman ni Merlin ang lokasyon ni Escanor dahil sa lakas
nito na patuloy na tumataas habang sumisikat ang araw. Napabuntong hininga si Escanor dahil walang kwenta daw ang kanyang kaharap, at hindi makakaalis si Galen dahil sa kanyang commandment of truth. Si Escanor na ang aatake kaya nagliwanag na parang araw ang sandata nito, subalit tumakas si Galen kaya naging isa siyang bato dahil sa sariling commandment. Sa kabila nito ay nais pa ring lumaban ni Malaskel kaya nagbabala si Ban sa kakayahan nito. Subalit kinuha na ng demon ang kaluluwa ni Escanor at kinain ito. Kaso dahil sa sobrang init ay nasunog ang demon at sumabog dahil nasa ibang level talaga ang lakas ni Escanor hanggang sa mahulog ito sa bangin. Saka pinag-utos ni Escanor na maghintay sila Ban doon upang makapag-usap mamayang gabi saka ito umalis. Pagsapit ng gabi ay naging payat na naman si Escanor. At dahil nalinis na ng sins ang pangalan ay magbabalik na daw ito sa grupo pero may kailangan pa siyang ma-deliver na alak kinabukasan. Saka dumating si King na nakita ng kapatid nitong si Elaine. Nabihag ng grupo ni Denzel the captain of the Pleiades of the Azure Sky si Fraudrin. Saka tinusok ito ng espada na mula sa mga druid. Kaya pumalag ang demon at kinuha ang espadang tinusok sa kanya. At nais daw patunayan ni Denzel na mapapatay niya ang ancient demon kahit isa lang siyang tao. Nagsasanay si Dayan ngunit tinutokso pa siya ng mga bata. At ang mga batang ito ay ulila na sa ina kaya si Metrona ang tumatayong nanay nila. Kaya natuwa si Dayan dahil nagbago na rin ang chief. Ang ama daw ng mga bata na si Zalpa ang nagligtas at nag-alaga sa kanya sa loob ng 3 araw. Dagdag pa ni Metrona na si Zalpa ay isa rin sa mga hindi pinatay ni Dayan sa digmaan kaya parang si Dayan na rin ang nagligtas sa kanya. Tinanong nito si Dayan kung paano nawala ang mga alaala. Subalit wala itong ideya maging sa mga demon na nais pumatay sa kanya. Kalaunan ay may narinig na kakaiba si Dayan saka dumaan ng isang halimaw na ipinakalat ang balita sa paparating na Vizel Festival. Nakarating din ang balita kay Meliodas at lamang ang reward sa festival ay isang kahilingan. Giit ng mga kasama na isa lang itong trap pero nais pa ring sumali ni Gil at maging si Meliodas ay nagpa siya ng sumali. Nakauwi na ang mga alaga ni Gloxinia na nagpadala ng mga flyers subalit kulang daw ng isa. Saka nasasabik na siya sa Vizel Festival dahil alam niyang sasali si Meliodas kahit isa itong trap. Nagpatuloy sa pagsasayaw si Dayan upang maging konektado sa mundo at kalikasan dahil ito ang espesyal na kakayahan ng mga giant. Subalit narinig nilang sumigaw ang bata dahil nandoon pala ang isa sa alaga ni Gloxinia na pinatay nito pero naging malubha ang kalagayan ng dalawa. Dahil dito ay nagpa siya si Metrona na sumali sa Vizel Festival upang magkaroon ng isang kahilingan. At dahil ayaw nitong magpapigil ay nakiusap na lang si Zalpa na bantayan ito ni Dayan. Naramdaman nila Droll at Gloxinia na paparating ang mga malalakas na mandirigma. Naiinip na daw si Arden at muntik na nitong mahulog ang incantation orb na iniligtas ni Wael. Samantala naglalaban sila Denzel at Fraudrin. Nang gumamit ng teknik si Denzel upang atakihin siya ng napakarami niyang mga pinatay kaya nagdugo ang katawan. Giit ni Denzel na aatakihin siya ng mga ito hanggang sa masawi siya. Umatake ang demon ngunit delayed ang teknik dahil sa kagagawa ni Death Pierce. Kaya tataka sana ito ngunit nasa loob sila ng Perfect Cube. Nais sanang umalis ni Arden pero nagbabantay pa sila. Saka dumating si Dogedo at sinabing siya na ang bahalang magbantay. Subalit natawa si Fraudrin saka nawasak ang Perfect Cube saka pumasok si Dogedo. Dahil ito pala ay si Grey Road na sinabing may paparating daw na 2 giant sa Vizel Festival. Subalit nakasalubong nila Del Rey ang tunay na Dogedo kaya nalaman nilang naloko sila. Nagpa siya si Denzel na huwag munang lumaban dahil sa commandment ni Grey Road na pacifism. Kaya naman pinabayaan nilang umalis ang mga ito pero pinakita muna ni Fraudrin ang aura na nagpaurong sa itlog ni Death Pierce. Bumalik sila Arden at nakita ang papalabas na 2. Dahil sa absolute cancel na nagtanggal sa Perfect Cube ay nawala na rin ang charm ni Del Rey kaya tinuhag siya ng demon. At bago ito umalis ay sinabi na isa lang siyang substitute sa 10 commandments dahil nawala ang alaala ng original member nila na si Gother of Selflessness. Masaya silang naglalakbay ng basahin ni Elaine ang iniisip ni King tungkol kay Dayan. Subalit si King ay hindi kailanman naging magaling sa pangbabasa ng iniisip ng mga tao. Ayaw iwan ni Dayan si Metrona kahit pinapabalik na siya nito. Saka nakita nila ang napakalaking maze at naisip ni Metrona na isang giant lang din ang makakagawa nito. Inatake ng dating chief ang pader upang mabilis na makarating sa destinasyon subalit nabubuo lang ito muli. Kaya naisip ni Dayan na umakyat sa mga pader ngunit hindi rin siya pinahintulutan. Natutuwa si Gloxinia sa maze na ginawa ni Droll. Marami na rin ang pumasok sa maze at dahil sa sikip ay naipit ang mga matambok na hinaharap pero nagbalik sila sa pinanggalingan. Tapos namalik mata pa si Metrona na nandoon ang 2 bata. Si Dayan naman ay nakakita ng karne pero bato pala ito. Dahil dito ay nagkahiwalay sila ng kasama. Pagsapit ng gabi ay nakita siya ni Hawk at nagulat siya nang magsalita ito. Pero nais pa rin siyang kainin ni Dayan dahil sa gutom. Dumating din si Elizabeth pero hindi talaga sila naaalala ni Dayan kaya umalis ito dahil wala daw siyang tiwala sa mga
tao. Subalit sinundan siya ng dalawa nang biglang magkaroon ng bangin at niligtas sila ni Diane sa bangin na puno ng spikes. Nakakita ng mga berry si Hawk kaya natakam ang giant pero umalis ito at nag-isip ng tubig dahil nauuhaw kaya nagkaroon ng tubig doon ngunit may mga linta na nais ang kanyang dugo. Mabuti na lang ay pinagtatanggal ni Elizabeth ang mga ito. Saka binigyan siya ni Hawk ng maraming berry. Dumating na napakaraming Meliodas kaya naisip ni Hawk na tanungin sila kung saan ang favorite part sa katawan ni Elizabeth. Pero mga lamang loob ang sinabi ng mga ito kaya wala doon ang tunay na captain at inatake sila nito. Tapos ayaw pang lumaban ni Diane dahil si Meliodas daw ang nagligtas noon sa kanya. Mabuti na lang ay may puminsala sa mga impostor gamit ang mga mahika dahil dumating sila Gil. Nagkahiwalay pala sila dahil pagpasok ay nahulog kaagad sila sa mga trap. Nang may kumapit sa binti ni Hauser ngunit nakatakas ito. Naamoy ito ni Hawk at kinagat siya pero kinagat niya rin at kinain kaya nakuha niya ang attributes nito. Giit ni Gil na isa itong sandcrawler na kinatatakutan noon. Pero giit ng binata na extinct na daw ito subalit meron sa likod nila kaya yumanig ang paligid at pati ang ibang kalahok ay inatake ng iba pang giant sandcrawlers. Si Diane ay pinalo ito ng sandata ngunit madulas ang katawan nito at hinabol si Hawk kaya nagtago sa ilalim ng lupa. Saka umatake ang dalawang binata patungo sa halimaw at si Diane ay inatake ito ng dalawang bato. Subalit lumaban ang halimaw at napatalsik si Hauser. Biglang dumating ang isang kamukha ni Gil at tinapos ang halimaw sa pamamagitan ng yelo. Ang grupo ng mga assassin ay nagawa ring matalo ang malaking sandcrawler. At ang isang priest ay natalo rin ng isa pa, tapos ang isa pa ay nahiwa naman sa gitna ng isang swordsman. Subalit ang marami nito ay pinagbuhol lang ni Meliodas saka kumuha ng konting karne para kainin. Pinagaling ni Elizabeth ang sugat ni Hauser. Kaya naisip ni Diane na matutulungan nito ang dalawang bata. At kahit na may nakaharang na makapal na pader ay naramdaman nila Elizabeth at Meliodas ang isa't isa. Kalaunan ay nakakita sila ng masarap na pagkain na agad nilang nilantakan. Saka nagpakita si Ban na nagluto nito kaya nagsuntukan ng dalawa bilang pagbati sa isa't isa. Tapos nagbunong braso sila at binigla ni Ban ang captain. Giit ni Ban na kasama niya na si Escanor pati na si Elaine. Subalit natuwa na lang ang bida sa balita at nahihiya si Ban dahil sinubukan niyang patayin ang captain ngunit hindi na ito iniisip ng bida. Pagkatapos ay nagkasundo ang dalawa na atakihin ng pader ng walang tigil upang matalo ang regeneration power nito. Dahil dito ay nagkita na sila ng mga kaibigan at nakarating sa destinasyon. Subalit nakita nilang ang naghihintay ay walang iba kundi ang 10 Commandments na sila Droll at Gloxinia. Naalala ng mga giant ang pangalan ni Droll saka gumamit ito ng teknik upang makagawa ng arena na hugis mga kamay. Lilinisin na daw ni Gloxinia ang mga natira sa maze. Nang maramdaman ni King ang fairy magic kay Gloxinia saka gumawa ito ng mga tinik upang patayin ang mga naiwang kalahok sa maze. Kalaunan ay nalaman ni King na ito ang first fairy king pero nagtataka siya dahil namatay na ito sa Holy War 3,000 years ago. Saka lumabas si Taizo na siyang host sa festival. Biglang dumating si Gother na parang nakilala daw ni Droll. Dahil tinamaan nito si Escanor ay nawasak ang salamin saka pinatay siya ni Gloxinia. Subalit pinakita ni Gloxinia na may kakayahan siyang buhayin ng mga namatay kaya na-revive ito. Saka gumalaw si Droll upang makagawa sila ng mga team. Naging magkakampi sila Ban at Captain. Sila Hendrickson at Griamore, Diane at King, mga assassin. Saka ang mga grupo ng iba pang mga kasamahan. Giit ni Escanor na nag-deliver lang naman siya ng alak tapos naging teammate niya pa si Hawk. Pinakita ang iba pang mga kalahok kasama na rin ang mga Blue Demon. At para maging 16 teams lahat ay gumawa si Gloxinia ng proxy nila ni Droll. Ayon sa rules ay maglalaban ng sino mang team na lumapag sa parehong stage. Ang unang sasabak sa laban ay sila Elaine at Elizabeth. Nagagalit sila Ban at Meliodas subalit wala silang magawa dahil sa kapangyarihan ng fairy. Giit naman ng dalawang dalaga na magiging ayos lang sila. Subalit sumugod na ang assassin na pinatalsik ni Elaine gamit ang hangin nito. Sa gitna ng labanan ay naging magkaibigan pa ang dalawang dalaga. At sinabi ni Elizabeth na misyon nilang pigilan ang 10 Commandments sa pamumuno ng captain. Sumabog ang mga smoke bomb ng kalaban saka natuklaw si Elizabeth ng poison snake whip. Sasaksakin ng isa pa si Elaine ngunit naglaho ito saka inatake siya ng malakas na hangin patungo sa sahig. At sa kabila ng nangyari ay iniligtas pa rin ni Elizabeth ang assassin dahil nagmula ito sa Kingdom of Malakya na alay ng Leunes pero winasak ito ng Holy Knight nila. Sila Elizabeth ang nanalo sa round na ito saka nahulog ang dalawa dahil pinapatay din pala ang mga loser. Agad na sumugod ang mga Blue Demon sa dalawa. Habang nag-uusap ay naputol ang kamay ni Ban pero hindi pa rin nila pinansin ang mga demon kaya muling sumugod ngunit naiwan ang kamay ng nasaktan na demon habang sila ay nagtutuksuhan pa rin kung sino ang mas masarap kina Elaine at Elizabeth kaya umatake si Ban at tinamaan ng demon na agad na namatay. Saka nainis ang bida at sinipa si Ban na tumama sa isa pang demon. Kaya ang dalawa ang nanalo ng walang hirap. Subalit ang ibang kasamahan ay nahihirapan sa kanilang mga katunggali. Nahihirapan si Diane at si King ay napinsala ng mga proxy nila Droll at Gloxinia. Kaya nilagay siya ng giant sa mga siopaw nito upang protektahan sa pag-atake ng mga ito. Nahuli ng fairy ang paa ni Diane kaya tinamaan ng giant at nasarapan
naman si King. Giit ni King na lalaban din siya dahil isa siyang fairy, pero hindi naniwala si Diane dahil wala daw siyang pakpak. At nang mag-transform si King ay itinapon siya ng dalagang giant at nakilala niyang si Gearhead ang pinagkopyahan nito na nahuli siya ng mga ugat. Saka pinutol niya ang mga ugat at sinalag ang atake ni Proxy Droll saka sinuntok ito. Nagulat si Gloxinia na nandito pala ang kasalukuyang Fairy King kaya mas pinalakas niya ang mga proxy. Kaya nahihirapan na ang Spirit Spear pero giit ni King na walang makakatalo dito. Nais nang ipagtapat ni Harley Quinn ang kanyang nararamdaman. Subalit ang Spirit Spear ni King ay nagawang mawasak ng kalaban kaya pinrotektahan siya ni Diane tapos sinakal pa ito ng Fairy, saka mabilis na inatake ng Proxy Droll subalit hindi sila nasaktan dahil ginamit ni King ang tinatagong kapangyarihan kaya naging macho din ang Spirit Spear nito. Nailigtas nila ang buhay ni Dildre at nagpasalamat ito kay Dogedo. Dahil noong muli silang inatake ni Fraudrin ay iniligtas silang lahat ni Dogedo. Samantala si Fraudrin ay patuloy na ginagambala ng mga kaluluwang pinatay niya dahil sa spell na inilagay ni Denzel. Subalit ang hinihintay niyang magpakita ay si Zaratros. Muling umatake ang Proxy Droll subalit winasak ito ng Spirit Spear ni King patungo sa ilalim ng lupa. Subalit nauubos na rin ang lakas ni King nang biglang inatake ng mga baging si Diane. Kaya iniligtas ito ni King kahit nahihirapan na siya saka tinalo pa ang Proxy Fairy. Subalit muli itong nabuo kaya nabahala si King na malapit nang maubos ang kapangyarihan. Pero pinalaki pa niya ang sandata at tuluyang tinapos ang kalaban na hindi na muli pang nabuo. Akala nila ay panalo na sila ngunit tumalsik si King dahil nagbalik ang Proxy Droll at sinuntok sila nito. Saka tinanong ni Diane kung ano bang meron sila ni King. Subalit sa ngayon ay pinalabas ni Diane ang mga golem niya. Ngunit tinapos lang agad ni Droll ang mga ito. Giit ni King na dapat ay mag-focus siya at magtiwala upang makalikha ng mas matinding mga golem kaya nakagawa ito ng golem na hango sa mga kaibigan. Natuwa si King dahil gumawa din ito ng golem na kamukha niya. Umatake si Droll na nasa lag ni Elizabeth, saka inatake sa sikmura pero nawasak ito. Kaya sumugod si Meliodas at umatake rin si Hawk pero winasak nito ang captain. Sumugod din si Metrona at nag-crack na si Droll pero natalo niya pa rin ito. Kaya ang natitira na lang ay ang Harley Quinn golem na sa isang iglap ay winasak ang kalaban kaya panalo na sila. Saka nagtaka si King dahil hindi naman siya malakas physically. Sunod na kalahok ay sina Gother at Jericho. Subalit si Gother ay nais talagang patayin ng makakalaban kaya natatakot na si Escanor. Samantala ay pinatawag ni Lord Denzel ang mga Holy Knight. Nagpadala daw si King Barton ng mga agent pero wala nang nakabalik sa mga ito. Sinabi ni Deathpierce na ang nakabalik lang ay ang kanyang fairy na siya lang ang nakakakita. At napag-alaman na napakarami ng nakuhang kaluluwa nila Derry-Eri at Monspeed. At ang Camelot Kingdom ay nasakop na ni Zeldris na siyang leader ng 10 Commandments. Kaya nabahala sila Lord Denzel na susunod na ang Leones. Dagdag pa nitong kailangan din nilang patayin ang isa sa 7 deadly sins na si Gother dahil kasapi ito ng 10 Commandments. Nakiusap si Escanor na wag na siyang isali sa laban. Nababahala naman sila Gloxinia at Droll dahil hindi nila mapredict ang iniisip ni Meliodas. Pinipigilan ni Jericho si Gother na pumatay ng kasamahan kaya sinipa siya nito. Sumugod din si Hawk ngunit binalibag siya agad. Saka gumamit ito ng magic kay Escanor kaya nakita nito noong bagong panganak siya. Tapos binubuli siya ng kapatid dahil nasapawan nito. Ngunit dahil sa lakas ay nabali niya ang kamay at itinuring na siyang halimaw. Mabuti na lang ay tinulungan siya ng babaeng si Rosa. Mula noon ay pumapatay na siya ng mga halimaw at isang araw ay nabighani siya kay Merlin na kasama ni Meliodas. Kaya sumali siya sa 7 deadly sins dahil kay Merlin at doon niya rin nakilala si Gother. Napunta na naman siya sa isang dimensyon kung saan sinabi ni Merlin na wala na siyang pag-asa. Subalit ang hallucination na ginawa ni Gother ay siyang ginamit pa ni Escanor upang makapag-transform kahit sa kalagitnaan ng gabi na biglang kinalawit si Gother na natanggal ang salamin. At wala itong makita kaya kung saan-saan tumama ang atake. Tinawag naman ni Escanor ang Divine Axe Rita at naghanda ng nakakatakot na kapangyarihan ng araw kaya nabahala si Ban pero may tiwala si Meliodas. Hindi umurong si Gother saka umatake na si Escanor kaya naramdaman nila ang napakatinding init. Pagkatapos nito ay bagsak si Escanor kaya akala ni Gother ay siya na ang nanalo. Ngunit nagalit si Jericho dahil sila Droll at Gloxinia pala ang pinuntirya ni Escanor. Agad na nagtungo ang captain sa mga kalaban, at nakipagsuntukan nito sa maraming kamay ni Droll, saka sinuntok ang giant sa pagmumukha at sa isang iglap ay pinutol niya ang mga kamay nito. Naghihintay lang daw talaga ng pagkakataon si Meliodas na umatake. Saka sinabi ni Escanor na kahit walang damdamin si Gother ay magkaibigan pa rin sila nito. Pamatak ang mahika ni Gloxinia sa sarili upang makarecover. Saka kinontrol ni Droll ang arena upang makulong nito ang mga kalahok. Pero pinutol ng bida ang natitirang kamay at sinapok ito, ngunit pinatalsik siya ni Gloxinia. Subalit nawasak din ang armor nito dahil sa napakatinding kapangyarihan ni Meliodas. Mapaglaro daw ang pagkakataon dahil noon ay magkakasama nilang kinalaban ng Demon King pero ngayon ay magkakalaban na sila. Muling sumugod ang bida kaya umatake ng Spirit Spear ang fairy na sumabog ng napakatindi. Naisip ng mga kasamang mga halimaw ang naglalaban kaya kailangan na lang nilang magtiwala sa captain.
At naisip na kailangan nilang makatakas sa pamamagitan ng teleportation pero ayaw umalis ni Metrona para sa mga bata. Ngunit nag-teleport na silang lahat sa kakayahan ng wizard. Ginamit ng fairy ang Droplet of Life kay Droll ngunit dumating na ang galit na Meliodas na pinaghihiwa ang alaga ni Gloxinia sa kabinutas ang isa pa nito hanggang sa tamaan ng former Fairy King. Ngunit inatake siya ni Droll ng mga bato at tiniris pa ng mga ito at naramdaman ng lahat ang nakakatakot na mga kapangyarihan. Subalit nahiwa ni Meliodas si Droll at sinunog pa nito ng Hellfire. Gamit ang heavy metal ay nakaligtas ang former Giant King at muling nabuhay si Gloxinia dahil sa Droplet of Life. Kaya nilagyan niya rin ito si Droll upang makarecover sa pinsala. Kaya pinaghihiwa siya at siniko ng bida at umatake din si Droll na pinatalsik nito sa isang suntok. Napahanga sila sa strategy ng captain na agad na tinatalo ang isa para maiwasan ng 2 versus 1. Nababahala ang mga kasama dahil demon powers din ang gamit ng captain subalit nagtitiwala si Ban kay Meliodas. Ngunit bago pa mapatay ng ating bida ang dalawang sugatan ay dumating na lahat ng 10 commandments. Nakita nila ang katawan ni Dreyfus at nalaman ni Arthur na tinalo na ni Escanor si Gal-End subalit nandoon pa rin si Melaskila kaya hindi pa nawawala ang revival ni Elaine. Wala silang magawa para tulungan ng captain na sa isang iglap ay naputol ang kamay kaya sinipa si Zeldris, subalit hindi hinayaan na muling kumabit ang kanyang kamay. Saka nilagyan ng spell ni Grey Road pero nasipa pa rin niya si Zeldris, saka nabawi ang kamay at gumawa ng alikabok upang makatakas subalit na teleport siya pabalik dahil sa spell ni Grey Road. Sumugod at umatake na rin si Derry-Eri at pataas ng pataas ang power level nito. Giit ni Monspit na ang kapangyarihan ni Derry-Eri ay combo star kaya habang umaatake ay palakas ito ng palakas kaya nabugbog ang bida at tumalsik ng malayo, ngunit kinuha siya ni Monspit saka dinala sa ere. Tapos inatake siya ng napakatinding Hellfire Bird, ngunit lumaban pa rin si Meliodas kahit hindi na magamit ang mga kamay na puminsala sa leeg ni Monspit. Kagat niya na lang ang espada at nagkakagulo na rin sila Heal. Saka lumapit si Fraudrin at sinubukang tawagin ng bida si Dreyfus na napaluha subalit inatake pa rin ito ang captain. Napaiyak si Hendrickson at si Gloxinia naman ang umatake ng malaking sibat na direktang tumama sa bida. Naputol ang isang kamay pero may inihahanda palang nakakatakot na spell ang bida na ikinagulat ni Laban at sinabi ni Gother na 30 times itong mas malakas sa ginamit kay Hendrickson kaya natakot ang mga demon, saka gumamit na ng revenge counter ang captain subalit walang hirap siyang pinigilan ni Esterosa saka naubos ang kanyang lakas saka pinahirapan siya nito.